Matapos nga ang hindi kagandahang kampanya ng Houston Rockets last playoffs, agad nga pong gumawa ng hakbang ang kanilang team para palakasin ang kanilang depensa at leadership. At isa sa mga naging bagong mukha ng kupunan ngayon, si Marcus Smart na pumirma ng 2-year deal sa Houston, which is ikinatuwa agad ni Kevin Durant. Ayon dito, isang malaking bagay ang presensya ni Marcus Smart sa team dahil hindi lang basta scoring ang maibibigay nito. Kilala rin naman si Smart bilang isang lehitimong contender at defender, vocal leader at player na handang gumawa ng mga dirty work para sa kanyang mga kakampi. Mas magiging maganda para kay Durant dahil maaari nga pong magkaroon ng Houston ng isang veteranong gwardya na kayang umako ng defensive assignment at tumulong sa pagkontrol ng laro, lalo na sa crucial moment. Isa pa, ang maaambag nga ni Smart ay ang kanyang championship experience. Bilang isang dating defensive player of the year at veterano na may malaking experience sa postseason, maaaring dalhin sa Houston ang intensity at toughness nito na kailangan ng team na gustong magkaroon ng magandang championship run. At kung maganda ang chemistry na Durant, Smart, Alperen Sengun at Amen Thompson, posibleng mas maging balanse ang Houston ngayon. Samantala, simula nang mawala si LeBron James sa Los Angeles Lakers ngayong offseason, tila'y nagsunod-sunod na ang hinarap na problema ng buong team. Isa sa mga pinag-uusapan ang pagkawala umano ng dating hype ng Lakers. Hindi rin naman sila kabilang sa mga kupunan na nakakuha ng laro sa opening night, bagay na ay kinagulat ng halos lahat dahil sa laki ng pangalan at market ng prangkisa. Pero mas nakakagulat ang nangyari sa kanilang ownership kung saan matapos bilhin ni Mark Walter ang stake ng Lakers mula sa Bass family sa halagang $10 billion noong 2025. Wala pang isang taon, ibinenta niya agad ito sa grupo ni na Bob Iger at Josh Kushner na nagkakahalaga ng $12.5 billion. At lalo pat nagkagulo ang prangkisa matapos ibalita na ang natitirang 17.8% share ng Bass family nais ding ibenta sa bagong ownership group. Ang kaso, agad rin namang tumutol dito ang mismong team governor na si Jenny Bass na patuloy na nakikipag-away sa kanyang mga kapatid. Ayon sa naiulat na balita, kini-question niya ang bisa ng naging boto para sa pagbebenta ng kanilang share at nakahanda rin naman siyang laban nito ng legal. Habang si Luka ay na inaasahang bagong mukha ng Lakers, parang may sariling drama sa kanilang prangkisa na posibleng maapektuhan ng kanilang kampanya. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po ng ilang buwang pananatili ni DeMar DeRozan bilang free agent, nangangamoy na magkakaroon na ng malinaw na paborito sa kanyang karera. Ito walang iba kundi ang Miami Heat na kasalukuyang nangunguna sa mga kupunan na interesado sa kanya. Isa sila sa nakikipagnegosasyon sa kampo ni DeMar kasama ang Golden State. Malaking dahilan bakit interesado ang Miami, ang pangangailangan para sa dagdag na scoring at veteran presence. Kilala nga si DeRozan sa kanyang mid-range game at kakayahang gumawa ng sariling tira, kaya maaari nga siyang maging malaking ambag sa kanilang opensa. At kung tuluyang mapunta sa South Beach si DeMar DeRozan, posibleng magkaroon sila ng panibagong scoring option.